mahal magpakasal, pero mas mahal magpaanal. Truly. Oo. At hindi daw to parang Parang kanin Kanina. susubok. Napasok ka, lulunukin mo buo. when should you delay the wedding? Wow! Nakakalat lahat! Wala sa hamper. Nandiyan ang hamper, oh, di ba? Oo. Ilagay natin. Tapos minsan, iba basketball banggal pero ayaw pumasok. Tapos pag-finishin mo, di Hindi mo ba? napupulutin. Nandiyan siya for a reason, di ba? Guys, ilalagay lang natin sa loob. Bakit hindi mo naamoy ng girlfriend mo pa lang ako? First night, pagyakap siya. Oh, what a scent! And then one day, sabi niya, baka okay na. Ang I'm galing. like, wow, that is so Romel. Okay na yung ano. Magpapakasal na tayo! 21st century na. Nagtahanan kami. Wow! And I think at the end of the day, this is the person that you want to call home. Yeah. Siya yung gusto mong uwian. Diba? Sa puso mo. Welcome sa Usapang Magaan, pero may laman. We'll be giving you our takes on topics and issues na napapanahong mapag-usapan. Pero ito naman ay Ang akin lang. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapamilya. O, diba? Formal. I know, parang wedding. Oo. Talaga, kailangan. Dapat pala nagbarong ako no? Oo nga, at least ako naka-white. Well, I love black. It hides my fats. Nagba-black ka sa wedding? Ay, hindi. Ah, Ngayon lang. okay. Uy, pero mamaya, meron akong kwento nung nakita kong nag-black sa wedding. Ayan, Black nabanggit gown. po ni Rosel wedding kasi nga, nandito pa naman tayo sa panahon ng Hunyo, Hulyo, Yes. 'di ba? Kung saan marami. Traditionally talaga ito yung panahon na maraming nagpapakasal. Hindi lang Pilipino, actually It's a all worldwide around the world. tradition. Kaya nga And nagkaroon ng term na June bride. June bride. Ang mami ko, June bride. Oh, how cute. Oo, ang anniversary nila ay huwag niyo ako mumultuhin, mami, daddy. Nakalimutan ko. Basta June. Basta sila. June. At least alam mo June. Oo. Alam ko na Okay. i-post ko pa yun noong nakaraan. Baka multuhin ako nanay tatay Wag ko. naman. Mm. Pero bago lahat, ibibigay ko sa iyo ang pangalan ko sa aking marriage certificate na Rosario Leonor. Ako Wow. nga pala si Rosel. Ako naman po si Eric. Kaya magandang araw ulit sa inyo. Pag-usapan na natin. Yun na nga. Kasal. Yes. Kasalan. Hindi pala kasal. 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 Kasal talaga. It is June and traditionally, ito yung pinipiling month worldwide, globally. Pero actually, alam mo, may nakapagsabi sa akin, ang mas maraming kasal na nagaganap sa Pilipinas it's often towards December. Sa ngayon. December and Oo. sometimes Feb. December to Feb, that season. Alam mo bakit? Malamig. Malamig. Tsaka hindi umuulan. Oo. Isipin mo yung logistics na magpapakasal tayo. Kunyari tayong dalawa. Oo. Papakasal tayo. Tapos sakto June 28 or July 4. Yung mga ganyan. Di ba may kaba tayo? May kasama na tayong novena na, Lord, please, wag umulan sa Saka wedding namin. meron ka ng may pinadala ka na sa Santa Clara para mag-alay ng Oo. 6 na tray ng itlog. Di ba? Para hindi ka bahain. Sige, tama. O di ba yung last natin episode, rainy season. Oo. Di ba? Ang correct. hirap. Pero, if you think about it, ang romantic din, kaya lang not so romantic kung binaha yung may napanood akong ganun. Yung binaha Oh, yung, yes. Pero binaha tinuloy yung, pa rin nila. tinuloy nila, binaha yung simbahan. Oo, pero tinuloy pa rin nila. Well, siguro kung ako man din, nandun na, Why not? tuloy na. Paalam mo kay Father. Kung si Father papayag, yung pare papayag, Let's the go. parish papayag, sige, let's go. Oh, because we're here. Oo. Emotionally, we're ready. Now, Correct. that is the more important thing. Paano mo alam Oo. kung handa ka nang magpakasal? Or handa na tayong, kunyari tayong dalawa. Mm. Paano mo alam kung handa na tayong magpakasal? Diba? Because we all know that this is a commitment, Commitment, lifelong a commitment. lifelong commitment, particularly in our country, kasi dito naman wala naman Wala tayong divorce. divorce. Meron So talagang, tayong annulment, pero napaka madugo. oo, masalimuot na proseso. At mahal. So, To say the least. yes, it's a very expensive process. So, dito sa bansa natin, when you get married, the idea is, are you super sure? Kaya nga, Because di ba, this is may for kasabihan keeps. yung mga airpat nung nung 70s, 80s, di ba? Mm. Na sigurado na ba kayo? Kasi mahal magpakasal, pero mas mahal magpaanal. Truly, totoo. Oo. At hindi daw to parang, Parang kanin Kanina. na susubok. Tapos, Pag napasok ka, lulunukin mo buo. Ay, hindi Paano pala. ba yun? Teka, natumba yung jacket. pero di ba? Ikaw talaga pinapatawa mo ko. Pero hindi siya nakakatawang topic pag biglang iniwanan mo ko sa altar. Ang akin Uy. lang, sana Oo. hinintay-hintay. Sana you didn't wait till that particular moment na nandun na ako sa altar and then you backed out. May kakilala kang nangyari na ganyan. So that the question is, may kilala akong ganyan. Mhm. But not necessarily, siguro it was a few days before the wedding. But my question is, when should you delay the wedding?
Like, as couples, how do you know? Na parang, taga muna, Like- oh, wait. Oo, I don't think I'm ready for Wala this. akong pakialam kahit gawa na yung invitations na pamigay na natin. Nakausap na natin yung catering, nakatatlong food tasting na tayo. Sarap. Diba? Pero kung kailangang i-delay, Kung kailangan i-delay, oo. if there's this little part in your heart that says, teka, is this the right person for me? Okay, I Mhm. have some conditions. So yan yun ang pag-uusapan natin ngayon mga kapamilya. When should you delay the wedding? The wedding. Kasi naman, it's very clear. Kung ang question is, gusto ko ng pakasalan to, mahal ko siya, game na, everything is great, Mhm. parang no questions asked eh. Pero pag may mga lingering doubts, ano yung malaking doubt na pwedeng umudyok o mang-udyok sa'yo? Tama? Mang-udyok sa'yo na to tell you, I want to end this. Mhm. Well, siguro let's start with basic questions, di ba? Mm. First, how well do you know your partner? Okay. Di ba? I mean, kilala mo ba talaga siya? Mhm. Nung panahon na kayo ay boyfriend-girlfriend, are you sure within yourself, sa puso mo, sa isip mo, kilala ko na tong taon to and I want to spend the rest of my life with this person. Right. And Diba? i-define ko rin yung kilalang yan ha. Maaaring merong mga lumabas na ugali mo na Mhm. makikita ko lang pag nagsama na tayo. Yes. Yung mga ugaling hindi maganda, ugaling kaiinisan ko, maiirita ako. But those things we can deal with kasi Yeah. kung simpleng ugali lang na very irritating, kunyari ikaw yung tipong pagising mo sa umaga o kaya pag galing ka sa opisina yung damit mo, wow, nakakalat Nakakalat. lahat. Wala sa hamper. Wala sa hamper. Nandiyan na hamper, oh, di ba? Oo. Ilagay natin. Tapos minsan, iba-basket mo bang pero ayaw pumasok. Tapos pag hindi sumut, di Hindi mo ba? na pupulutin. Ako, Ganun, pet diba? peeve ko yun eh. Nandiyan yung hamper, nandiyan siya for a reason, di ba? Guys, ilalagay lang natin sa loob. Pero yung mga bagay na yan, ano na yan eh. Merong for me, mababaw, merong may rason. May rason. Oo. So ano yung malaking rason? Yung sinabi mong hindi mo kilala about your partner. If meron, the big thing for me is if meron kang tinago sa akin na Mhm. it's some, Nakayamanan. wow, Ganun. kaya Sa akin pala yung Yamashita Gold. sana i-share mo pagkasal na tayo. Ang luma, meron pa bang may alam ng Yamashita Gold? Alam niyo na pa ba yun? Ikaw kasi yung mga references mo. Gen eh. Zs, Gen Alphas. Hindi, tinan si mo. Makoy Marcos nandito kasi. Marcos isang siya, so producer alam na- niya yan. I'm just kidding. Okay, wait. No, but if you had a secret that you were hiding from me, let's say you had an addiction. Yun. Addicted ka to gambling, tinago mo sa akin. Naku! 'Di ba? Mm. Addicted ka to substances, tinago mo sa akin. Addicted ka to porn. Tinago mo sa akin. Oo. 'Di ba? I mean, these are things na it's not necessarily enough for me to break up with you because maybe I can help you Yeah. or I can help you help yourself. Mhm. 'Di ba? Kung gusto mong humingi ng tulong, let's say from a therapist, 'di ba? Maraming Psychological ganyan ngayon for counseling, 'di ba? Pwede kitang samahan, I'll Oo. journey with you. free. Mm. Pero the fact na tinago mo sa akin to, hindi mo ba ako, you trust me enough? Wala ka bang tiwala sa akin na kaya kitang sabayan dito sa journey Yeah. mo? So yan, bilangan natin. Sige. Tinago, number 1, addiction. Addiction of Addiction any to so- form. of any form. Number 2, a criminal record. Uy, oo, please. Diba? Malaman ko na lang ikaw. Kahit hindi mo sinasadya, meron ka na palang kasong homicide dati. Oo. Or wag reckless naman- imprudence resulting to homicide. homicide. Oo. Mamaneho ka ng maayos naman, may biglang tumawid, Diba? bundol, namatay. Wala kang kasalanan, technically. Pero that's a record in you. Criminal record. Right. Tapos hindi mo din-disclose dun sa partner mo. Wow, ang sakit nun. In fact, if you had a criminal record na, di ba like you said, it was accidental. Mm. What if it was deliberate? Meron ka talagang napatay. Murder Hindi yun. murder. Hindi totoo. Di ba, I happen to know someone, nagkakilala silang dalawa sa Bilibid. Ah, okay. Brad niya. So, Brad siguro, niya. siguro kung sa Bilibid din sila Ay, nagkakilala. kasi pinupuntahan niya yung mga brad niya. So ito sis, siya yung sis. Pupunta siya doon sa mga brad niya. So she knows Parang full well. outreach. Outreach. She Oo. knows full well anong ginawa ng lalaking to. Mm. But then because she knew what the circumstances were, kumbaga, Maintindihan. maintindihan niya. And of course, alam niya kung anong pinagdaanan nun. She learned to look past it. Nakita niya yung lalaking yun for who he is and what he is, di ba? Mhm. Hindi lang yung kung anong nangyari sa kanya. Kahit sabihin mong murderer, alam mo yung sitwasyon, what Oo, led to that. What led to that. And kung nagbabago naman na talaga yung tao, pinagdudusahan niya at pinagsisisihan niya yung kasalanan niya. Exactly, 'di ba? Diba? Nakakatakot pa rin. But then I mean, no
No offense. Ano yung So, I Married an Axe Murderer? Pelikula yan, di ba? pero kung serial killer naman, Oy, wag parang, naman ganun. Wag naman ganun kasi Oo. baka mamaya habang tinitingnan Pang ibang ako. episode na yan. Sige. Oo, hindi, di ba? Tapos tinititigan mo ako, tapos yung pala, iniisip niya. Paano ko ba ito gigilitan? Oo, tsaka parang ang sarap ng mga taba-taba ni Eric dito. I'm just kidding. Talaga Hindi. yung taba ko yung nakita niyo. Hindi, so, kung meron kang a criminal Ayan. record. So, Okay. addiction, criminal record. Isa pa, pumasok agad sa isip ko, if you're drowning in debt, Oh, yeah. Yeah. lubog na lubog ka sa utang. Oo. 'Di ba? Kasi minsan itatago mo yan sa partner mo kasi takot kang malaman niya na Na irresponsable ka pagdating sa Sa pera. pera. Mm. and it's enough to make someone reconsider kasi gusto Mhm. ko bang mabuhay kasamang taong to na siya may dalang ganong kalaking utang. Yeah. Sabay namin haharapin yun, yung ganong kalaki. Mm. Ang isa pa ako, if you had a very, very deep, dark secret, or baka hindi dark secret. Underarm. Meron ka pala. Hindi, kunyari. 'Di ba? Ganda-ganda. Tapos nung pagtingin ko, kasal na kayo. Pagtingin, first night, pagyakap siya. Oh, what a scent! Wah! O hindi, bakit hindi mo naamoy ng girlfriend mo pa lang ako? Kasi Sana sinabihan mo ako, nagkaroon binigyan mo tayo ako ng bagong brand. nagkaroon tayo ng distance because we promised each other na yung may vow of chastity tayo. Oo, Ganon. tapos on our wedding night, dun mo Oo. lang, wow. Parang Uy, hindi, masosolve naman yun. Bigyan mo ng magandang brand. ano pa yan. Pero sige, yung Kunyari- deep dark secret like what? Oo. Like, hindi, okay. It pwede namang hindi dark eh. Like, for example, if you, Tao. tao, hayop, bagay. Like, kunyari, what if you had a kid and you never Mhm. told me about it? Nako, 'Di ba? Or, grabe yan. what if ako, tinago ko sa'yo yung fact na may anak ako? Bakit kasi kailangan itago? 'Di ba? Hindi Yun. hindi naman siya magiging issue sa akin if I knew. Correct. 'Di ba? I mean sa lalaki, sige, both ways. Kung si bride ang nagkaroon ng anak, may anak na siya previously. Oo. Ako, as a man, Oo. hindi problema sa akin yun. Oo, kasi, Kung nakilala kita na may anak ka na, oo. tapos, wag naman sabihin mga 8 na yung anak mo. Di ba? Tapos, parang, okay, sige. Malay We mo could be naman. friends. Malay mo naman, good mom. Di ba pwede naman? Hindi, pero kunyari, what if I told you I had a kid a week before our wedding? BS yan. Talaga. BS yan. But if I told you, Kanselado kung lahat. sinabi ko, Eric, I was so scared, mahal na mahal kita, alam ko mahal na mahal mo rin ako, at itong bagay na Okay. to, Pwede natin pag-usapan yan, pero hindi tayo kakasal muna. Pag-usapan natin yan. Yes. Kasi Kasi bakit, that big of a secret, kailangan alam ko na yan. Months, years prior. yes. Nung nagkakilala tayo, when we were dating, Sana man lang sinabi sana ko. sinabi mo. Kasi, what if Diba? sabihin ko sa'yo, kasi natakot akong iwanan mo ako. Balik na rin natin kung lalaki yung may anak Oo. sa'yo. Oo nga. Kumbaga, di ba? It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. Hindi ko naman, hindi ko yan ituturing na iba. Yes. So, Pag consider, tayo na. Pero, totoo. magandang alam ko. Totoo. Mm-mm. So, pag may mga bagay na ganyan yung mga in-outline natin, consider delaying the wedding kung merong mga issues na na you feel need to be resolved. Sa 'Di ba? bagay. Kasi minsan iniisip mo, hindi kasi nandun na yung catering, nakausap na namin yung mga ninong, parang saka na namin ayusin to pagka ikasal kami. Hindi eh. Hindi 'di ba? Inuna mo yung sasabihin ng ibang tao. Right. Kesa dun sa magiging potential na magiging napakalaking problema nyo Para moving forward. moving forward, that's true. For example, isa pa. Ang dami nyo ng issues, boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Aha. Diba? Let's say, you can never agree kung saan kayo kakain na restaurant. Mababaw kung titingnan mo. Okay. Diba? Pero issue nyo na yan. Sabihin natin, from first monthsary hanggang sa third anniversary nyo as boyfriend, girlfriend, lagi kayong may argument Kakain lang. kung kakain doon. Pero, lagi nyo namang nalalampasan din. Okay. Pero issue lagi yan. Mhm. Para sa akin, that's reason enough. Kahit Na, ganong kaliit? Teka lang, huwag muna tayong magpakasal. Kasi, kasal na to, bahala ka. Oo nga. 'Di ba? I mean, kung it's as simple as choosing between fine dining and fast food, pero hindi kayo magkasundo. What about the bigger issues in your life? Diba? Exactly.
Kung sa ganung bagay, hindi pa rin kayo, nagtatalo na kayo, what more Oo. kung mas seryoso mga bagay pinag-uusapan nyo? How many kids you're gonna have? Saan mag-aaral yung mga bata? Co-ed, Exactly. exclusive, O kaya ano hindi ba? tayo magkaroon ng anak, magsusubok ba tayo ng ibang mga Yes, methods? oo. Mag-aampun ba tayo? Kasi things would start panning its way na parang open up yung magandang buhay sa inyo pag lagi kayong in a harmonious Mhm. setup, Or, 'di ba? Lagi kayong disagreements would come. I was about to say that. Really. Hindi naman pwedeng everyday okay siya, pero it has to get to a point na you know how to resolve these disagreements. Parang alam nyo na sa sarili nyo sino yung unang magpapakumbaba lagi. Mhm. Or hindi naman lagi. Mhm. Parang, basta it's something na boyfriend-girlfriend pa lang kayo, dapat alam nyo na eh. Nakikita nyo na Mm. how do we resolve our differences when we're together. I think the reason na hindi ako masyadong makarelate, although I've been happily married for, teka lang, let me count ha, kailangan ko itong bilangin. Kasi ito ang kwento dyan. Okay. Hindi naman kami nagpakasal agad ng husband ko. Mhm. Shout out kay Romel. Kami rin. Di ba? Oo. We Kami were- rin ni Romel. Kayo din naman, kasal kayo ni Romel? How could you do this to me, Eric? Sa Hong Kong. Hindi. Paano mo nagawa sa akin to? Asawa mo pala to? Kaya pala lagi kayo nagtatawagan ha? Oo. Akala ko basketball tsaka rubber shoes lang pinag-uusapan nyo. Tsaka alak. Okay. Ayan. Sige, go. Hindi. Okay. Kasi kami, we got married when my daughter was 3 Mhm. and my daughter is now 25. Okay. So technically, we've 22 been years. 22 years married. 2004. 2004. Ang Yeah. galing mo naman sa mathematics. Kasi 25, Yeah, 25 na si- 23 years na kami ni Vicky married. 2003 kami. Yes. Oh, Oo. there you go. So, if you think about it, tapos prior pa nung 3 years old na yung anak ko, bago nun kami pa. So matagal kaming, Yeah. matagal namin nakilala ang isa't isa. And even when we had a child, we talked Mhm, about it. mhm. Should this be the deciding factor na meron tayong anak para Kaya kailangan magpakasal tayo? magpakasal. Oo. Hindi siya naging deciding factor sa amin. Hindi dahil may anak kaming na kailangan, naku, itong anak namin, kailangan, hindi siya illegitimate. Walang Mhm, ganon. mhm. It was really, are we ready emotionally for Mhm. this? And I think, looking back, parang, minsan iniisip ko yung mga tao na, wow, ano kaya yung feeling ng mga, talagang, Yung parang naka-program. nakaprogram. Kasi Oo. kami walang ganun eh. Biglang, uy, teka lang, kailangan na natin maging couple Oo. eh. Kasi bigla tayo nagkaroon ng anak. Pero ano kaya feeling ng mga, nag-decide, magpakasal. Diba? Niligawan, naging Naging sila, tapos nag-propose. Nag-propose Oo. Papasok na ba si with Dan? SDE. Tawagin naman natin si Dan. Hindi, because, kami, it came to a point na we knew each other really well. And then, one day, nanonood yata ako ng TV. Tapos sabi niya, Rosie, sabi ko, bakit? Tapos ito yung wedding. Ito rin yung, Nice. sabi niya, baka okay na. Ang I'm like, galing. wow, that is so Romel. Baka okay na. Tapos tinignan ko, sabi ko, okay na yung ano. Tapos tinignan ko, nandito yung pangalan namin. Sabi ko, magpapakasal na tayo. So parang yun na yung sinabi niya sa akin. Di ba? Sakto. Siyang siya lang, no? Siyang siya lang. Di ba? Yung baka okay na. Oo. Di ba? And it was the perfect moment because we knew, baka okay na nga. Correct. Because we knew each other inside out. Yeah. And we knew how to deal with each other. We knew the kinds of problems we were gonna face. Mhm. Dahil nung nag-umpisa kami, we hardly had any money Mhm. because we were starting out in our careers, 'di ba? Bago Yeah, pa ako dito yeah. sa MOR. And nalampasan namin yung mga difficult times together na hindi kami nababasag o nasisira. Yeah. So parang baka okay na. Galing. 'Di ba? And that was ours. So And naging okay naman. ay, oo naman. Parang ayoko na nga. Hindi, joke lang. Kasi kayo na eh. Kasi kami Hindi, teka. Ikaw, kayo. Actually, parehas. Kami ni Vicky, we lived together for close to 3 years. Did you have any kids? Wala. Kayo ang kabaliktaran namin. Oo. Nag-live-in lang kayo kahit walang anak. Naalala ko, mamare-refresh sa memory ng mga magulang namin to. Year 2000, late 2000 or early 2001, I can't really recall exactly. Pero technically, 21st century na, di ba? Aha. Nagtahanan kami. Oh, ha? Wow! Well, certain circumstances led to that night. Okay. I would not go into details. Basta, there was one night, we were with our friends, and then
sinama ko siya sa bahay, sa amin. Okay. So, ang nasabi ko lang sa mami ko nun, Ma, si Vicky. Oh, wow. Siguro sabi ng mami mo, Mm. may titira dito. Ayun. And that was the start. And it Uh, wasn't because you had a kid. Hindi katulad No. namin. Okay. And then 3 years after, siya pa yung nag-remind sa akin. nun. I would admit to that mistake of being comfortable. Naging Yes. komportable na ako. Yes, yes. I mean, I had her beside me. Yes, yes. I had her with me. Yes. Nawala sa isip ko yung kasal. Mm. So she was the one who had to remind me, ano na ba tayo? Anong plano mo? Mm. We've been together for This almost 3 years now. long. Mhm. Anong gusto mong gawin? Ako nun parang, trabaho. Gusto mong trabaho? Ano pa ba? Ay, Okay. Sige, kasal sige, pala. sige. And then one particular afternoon, ano yun? I called some contacts. So, diba, contacts talaga. May mga tinawagan tayo sa City Hall, pre. May mga tumulong sa akin to have actually a scheduled civil wedding. Mm. So yun, nung sinabi ko rin yun sa mami ko, siguro a few days notice lang din. Aha. Ma? Grabe. Papakasal kami sa Wednesday. Wow. So sa nanay ko, ha? May trabaho ko yan. And true to her word, she went to work that day. Oh. So ang nagpunta dun sa City Hall, ako, of course, si Vicky, di ba kami mag-asawa, isang kaibigan ko at isang kaibigan niya. Wow. Two witnesses. That's And then her best friend, si Anne. Hello, Anne, kung nanonood ka all the way from Australia. Pagdating sa amin, parang sabi niya, hindi ka man lang ba magbibihis? So, inayusan niya si Vicky, minake-upan niya, and all. Na para pagdating naman doon, it would really look like a wedding. Yes. Ayun. So, it was a wedding. Saan kayo kumain after? Sa Kabalin. Oh, di ba? Quezon City Hall, di ba? Tapos punta ka ng West Avenue. Mhm. Ayun. But I think, of course, the wedding is an important ceremony. Aha. But at the end of the day, it's just a ceremony. It's a ceremony. It's an important ceremony. But what matters more is your marriage. Yung pagsasama ninyo ni Vicky. Mhm. 'Di ba? Pero ngayon, ang ano ko kasi dyan, ang akin lang, I still owe her a church wedding. Let's go. Invited ako. Not for anything else, not for naman, invited kayong lahat. Kaya pati Yes. mga nanonood. Wow! Talaga? O sige Kaya na. ko? Not for anything. Not for anything, but to have that, for us to go through that sacrament, Yes. I'm a devout of Catholic. course, Of course. you know. And for me, going through that sacrament is one major, hindi event a major fulfillment Mhm. It's a sacrament. in my life as a Catholic. Yes. And I think si Vicky din naman, being a devout Christian, she would want a blessing doon sa Sa pagsasama union namin. niya. And I Yes. believe God has blessed us tremendously Mhm. over the years. Blessed us with 3 daughters, blessed us with a happy married life, Good careers. good careers, Yeah. 'di ba? Up and down, may mga pagsubok talaga. And yung buhay mag-asawa, hindi naman talaga yan Mm. it's not a bed of roses. No, it isn't. It's not, pero with God's help, with the guidance, if you put the Lord sa gitna ng pagsasama niyo talaga, it may sound cliche, it may sound as if sobrang dami na nagsabi nito, but it's true. Yes. Yes. Put God in the center, or whomever you believe that's divine, and then yung sinasamba ninyo, lagay nyo sa gitna, Mhm. sundin nyo yung mga utos, and things are gonna be fine. Ako, Yeah. that's so nice. Wag lang si center, ah. You can edit that out, ha? You can totally edit that out. Naisip ko lang, ew, I don't want him in the center. Okay. Sa gitna namin ni Romel. Yung siyang dikitan. Hindi. Ang akin lang, your wedding, it may be the biggest day of your life as a couple. Mhm. And rightly so, it's your biggest day. And sabi nga nila, nothing can really prepare you for the truth
that's going to happen to you pag kinasal kayo. Yeah. 'Di ba? Kasi dun mo marirealize yung mga bagay-bagay na kaya nyong harapin together. Yung mga bagay-bagay na makikilala nyo tungkol sa sarili nyo at sa isa't isa na tatanggapin nyo. So, before you get into that situation, you have to be emotionally, physically, financially ready, mentally ready that I'm gonna be with this person for the rest of my life. Siya yung taong kahit ano, 'di ba? Marami kaming susuunging mga Yes. challenges, mga problema, and this is someone I want holding my hand throughout this entire time. And this person, siya rin yung taong gusto kong kasama pagka meron akong success, papalakpakan niya ako. Pag meron siyang success, papalakpakan ko siya. Pag ako bumagsak, andun siya para tulungan akong Para tumayo. bumagsak din. Wag naman. Para tulungan akong tumayo. And I think at the end of the day, this is the person that you want to call home. Yeah. Siya yung gusto mong uwian, diba? Sa puso mo. So if you found that person, then congrats. This is the Lagi perfect month. akong uuwi sa'yo. O, di ba? Diba? Totoo. Aww. Saka ito, ang akin lang, you may be prepped for a grand wedding, pero hindi ka naman tatawaging wedded couple all your life. So what's important is you be a married couple. Yes. So it's the marriage over the wedding. Over the wedding. True. Kasi yun ang tatawag sa inyo eh. Totoo. So, before you get into that marriage or wedding, make sure na handa ka. If there are any other issues or secrets, ayusin nyo muna. Kasi, ang panahon nandyan lang yan. Huwag kayong magmamadali. Nandyan lang yan eh. Pero yung pagsasama nyo, yun yung tatagal. So, Yes. don't rush into it. Take your time, enjoy it. Huwag nyo habulin yung sale doon sa hotel na ibubuk nyo. At yung murang caterer, ganyan. Oo. Wag yun yung mga isipin Because nyo. at the end of the day, you won't even remember what you ate Yep. ng wedding. Or where. But, you will remember kung sino yung naging host ninyo sa wedding. Oh, talaga? So, kumuha kayo ng kagaya ni Rosel, kagaya ko. Yes. Diba? Promo code. Yes, we still host weddings. Oh, yes, I'm actually. semi-retired, but I got out of retirement recently. I would love to host your wedding, Eric. Ayan. Yes. Oo. Book mo na lang ako. Yung silver wedding namin. Yes. Oo. Wow. Oh my God, silver. Oh, silver. Diba? Grabe. So, ang akin lang, if you're gonna go for it, then go for it. But go for it with an open heart, an open mind, and no secrets. Yan. At syempre, lagi niyong tatandaan yung sinabi ko kanina, put your divine being in the center of your marriage. Alright. So hanggang sa muli, mga kapamilya, siya po si Rosel. At siya si Eric. At ito naman ay Ang akin lang.